Paano kung isang anak lang ang pwede kada pamilya, then anong mangyayari sa ibang mga bata? Sobrang grabe yung iyak ko sa documentary na to na talagang nakaramdam ako ng awa, lungkot at galit habang pinapanood to. Pag-usapan natin ang documentary na ito noong 1995 na The Dying Rooms. Maiksi lang to and pwede nyo nga mapanood online and sobrang nakakapanlumong panoorin to. Tinatalakay ng documentary na to ay ang epekto nga ng one-child policy na batas doon nga sa China. Sobrang laki na kasi ng population nila and syempre, mas maraming tao, mas maraming papakainin yung gobyerno. Naman dito nga sila gumawa ng paraan para mahinto nga yung paglaki ng populasyon nila, kaya nga, dito nga nila ginawa yung batas na yon. Yung 2026 wala na ito ata ngayon pero pinakita nga dito noong 1995 kung ano nga yung naging masamang epekto nito lalo na nga sa mga batang babae na inaabandona at tinatapon ng sariling pamilya nila. Kung nagtataka kayo kung bakit ko sinasabing mga batang babae specifically kasi karamihan nga doon sa mga pinapamigay or mga inaabandona ay mga batang babae kasi yung ibang pamilya nga mas gusto nga nila na lalaki yung maging anak nila. Siyempre, isa nga lang yung pwede nila maging anak and given yung culture and paniniwala nga nila doon sa lugar nila, mas valuable nga daw yung mga lalaki kaysa nga sa mga babae, kaya yung mga batang babae, sila yung mga inaapi or tinatapon na nga lang. Sobrang nakakalungkot tuwing pinapakita yung mga bata dito na ang liliit pa nila, tapos walang kalaban-laban, tapos hindi sila pinapalaki ng maayos. I mean, given and obvious naman ang goal talaga nila, hindi na nga lang palakihin yung mga batang ito at hayaan na nga lang silang mategi na nga lang. Sabi nga yung iyak ko dito doon sa batang si Mayming na nasa isang madilim lang siya na kwarto tapos walang nag-aalaga sa kanya. Higa lang, may sakit, hindi halos makagalaw, madilim yung paligid na kahit anong iyak niya, walang tumutulong at alam mo yun, iniintay na lang nila talaga siyang tuluyan na nga magpahinga. Nakakagalit dito, may buhay na yung mga batang yan eh. Andyan na sila. Mga bata na yan eh. So sana man lang inalagaan or iparamdam man lang yung pagmamahal ng isang magulang or tao, di ba? I know may malaking issue pa nga rin sa abortion and honestly, love me or hate me, I support na hayaan na lang kaysa bubuhayin mo yung bata tapos magsasuffer naman ng ganito. No, nasasabihin ng iba, it's about life or anything, nagets ko naman yon. Pero for me, kung maaga pa naman, okay lang eh. Pero ibang usapan kung nailabas mo na and literal na bata na nga yung pinag-uusapan natin. Dagdag mo pang nakakaawa din yung ilang mga babae sa kanila na dahil nga bawal mag-anak ng more than one, yung mismong gobyerno, pwersahan nga silang nilalagyan ng gamot sa loob ng katawan nila para mawala nga yung bata na may mga cases nga na pati yung nanay kasama nga sa nawawala. Paano nila natitiis na marinig na umiiyak nga yung mga batang to na nakikita nga nilang unti-unting naapektuhan physically and mentally yung mga sanggol nga dahil nga walang nag-aalaga or nagmamahal sa kanila eh. Ang nakakagalit pa dyan, hindi naman problema yung pera eh. Kasi nga may pinakitang meron nga silang pinagawang malaking building na ang laki nga ng ginastos na galing din yun sa gobyerno na alam mo yon, sana ginamit na nga lang nila yung pera na yon para nga mapondohan, para nga mabuhay yung mga bata. Kasi nandyan na sila eh. So alam mo yon, gamitin na lang yung pera para makaligtas nga ng mga buhay. As much as I hate yung mismong gobyerno and yung sistemang nagpatupad nga ng batas na ito, sobrang nakakagalit yung mga magulang na bumuo and nag-abandona sa mga anak nga nila mismo. Sa Pilipinas ang daming ganito eh, walang pera, walang ipon, hindi pa ready mentally and physically, tapos bubuo ng isang buhay na hindi naman sila fully ready na magkaroon. Sobrang irresponsable lang talaga ng mga taong nag-aanak tapos hindi pa pala sila fully ready kasi kahit sabihin mong pwede pa rin siyang maging okay paglaki, bakit mo i-risk or bibigyan agad ng struggles yung isang tao na may option ka naman na hindi bumuo eh? Alam mo yun, ang tanga lang. Sobrang nakakalungkot pa and ang hirap nga panoorin tuwing pinapakita nga yung mga bata tapos nakaupo lang sila buong magdamag and walang pumapansin sa kanila kundi yung katabi rin nilang mga sanggol din. Yung klaseng kahayupan yan, di ba? Kasi kahit lumakas sila or whatsoever, may epekto na yan sa mental health nila na most of the time would result na may hihirapan nga din silang mabuhay. Balikan nga natin na karamihan nga doon sa mga inaabandona, mga batang babae. Sobrang nakakalungkot yan isipin kasi isipin mo tinitignan ka ng society na walang kwenta dahil lang sa kasarian mo. I'm not sure if ganito pa rin ba sa bansa nila ngayong 2026 pero kasi dati talaga, mababa talaga yung tingin nga nila doon sa mga babae na sobrang nakakagalit yung katangahan nila.
Kaya nga dito sinabi na karamihan nga doon sa mga batang babae na panganay, pinapangalanan sila na parang sana susunod kong anak lalaki na ganun yung meaning niya in Tagalog Kasi nga, bilang chant na maging lalaki naman daw yung susunod. Alam mo nga kung iisipin, masama man or dark, parang mas okay ding maaga silang nategi kaysa mabuhay nga sila sa mundong ito tapos magsasuffer din naman sila doon sa bansa nila. Alam mo yung pinapahirapan nila kahit sabihin mong sanggol yan, nakakaramdam pa rin yan At the end of the day, hindi naman nila na-solve yung problema but instead, created a band-aid solution na hindi nga gumana. Imbes na turuan nga nila na mas maayos na family planning yung mga couple, turuan ng safe na pakikipag-ano, kasi kung mauunawaan naman nila yung epekto ng mga ginagawa nila, most likely, may intindihan naman din ng iba yun Ayun, kung nangyayari man to ngayon, sana nasa maayos na lugar nga yung mga batang inabandona, sana kung nasaan man sila, may peace na nga sila, and alam mo yun, sana nakakaramdam nga sila ng pagmamahal somewhere. So again, sobrang heartbreaking ng documentary na to and most likely baka mabura din to. Pero ayun, panoorin nyo na lang kung may time kayo kasi madudurog talaga yung puso nyo. Yun lang. Thank you.